hapon pa, medyo yung lalamuy ko masakit. And then while worshiping, na-feel ko yung presence ni God with me. Instantly, I'm healed. So I bring honor and glory to His name. Amen. Ako, konti lang. Kasi nung isang araw po na I feel weak talaga. So, parang napamukmukod doon sa sulok. Tapos, parang nag-reminisce sa akin yung bakit in spite sa mga prayers ko, mga service ko sa Panginoon, I'm still weak. And at iniyak ko sa Panginoon yun kasi ang daming battles sa trabaho natin sa lahat ng panahon, lahat ng oras-oras, nandun yung battle. Tapos, napaiyak ako, sabi ng Panginoon sa akin, talagang tinuro niya ako, sabi, "You are still weak," sabi niya ganun sa akin. So, nagurog yung puso ko, sabi ko, "Lord, why? What will I do?" So, may nabasa akong book. Tapos, doon sinabi niya sa akin, doon niya sinagot yung tanong ko. Sabi doon, 4 times ko nabasa at 4 times niya sinabi, "Be strong and courageous. Be strong and courageous. Be strong and courageous. Be strong and courageous." So doon ako natauhan. So, sabi ko, I need to be strong and I need to be courageous. So, gusto ko po harapin niyo po yung katabi niyo at sabihin niyo 4 times, "Be strong and courageous." Amen! Woo! Kaya, victorious tayo lahat. Be strong and courageous. Amen! Hallelujah! Gusto ko lang pong magpasalamat sa last weekend na ginamit po kami ng Panginoon sa Mallorca. Gusto ko lang pong ipaabot yung thank you daw ng Mallorca team sa Novisyado, sa Vida Novisyado family. Kasi super blessed daw po sila and very thankful sila sa support na ibinibigay ng family natin dito. And akala kasi nila pabigat daw sila dahil nga doon sa mga nangyayari doon. Pero nagkaroon sila ng more strong sa faith nila nung sinabi ko na you are more, mas blessed kami sa buhay ninyo, sabi ko. Kasi kung hindi dahil sa nangyari na yun, hindi tayo ma-expose. Sa mga nagkaroon ng willingness na pumunta doon sa Mallorca for a mission, advice ko lang na huwag po tayong matakot kasi ang paggamit ng Panginoon sa buhay natin is a blessing. Hindi lang po tayo na-bless, kundi nagiging channel of blessing tayo sa Mallorca team na pinapalakas natin yung faith nila. Alam niyo, kung pag pumunta kayo doon, mararamdaman niyo yung presence ng Panginoon na sa kanila. Apat man po sila, pero parang ang dami-dami namin noon. Sabi ko nga, parang yung Bible study namin, parang Sunday service talaga. Whole day yon na Bible study. Alam mo yung hindi nagsasawa na after kain, Bible study na naman. Tapos merienda time, sa Panginoon na naman yung topic. So nakaka-bless talaga doon. And expect sa mga pupunta doon, talagang battle yung pagpunta sa Mallorca. So, nagpasalamat ako sa Panginoon kasi victory yung nangyari ng Sunday service na mula nung Sunday service hanggang sa Bible study na naman ng gabi kasi may Bible study na naman kami. Madaming revelation ng Panginoon sa amin na nangyari. Kaya sabi ko nga, Lord, salamat kasi ang inisip ko noon, mag-mission ka doon to bless the Mallorca team. Pero hindi lang ang Mallorca team ang bless ng Panginoon, kundi kami din ni Reggie. Kaya sabi ko, lahat ng gustong pumunta ng Mallorca team, i-bless talaga kayo ng Panginoon. Amen. Salamat po. Amen. Minsan lang naman na pinatunayan ng Panginoon na siya talagang hindi nagpapabaya sa kanyang mga anak. Kasi last Monday, hindi ko ito sinasadya. Kasi ang Panginoon kasi naglilinis ako sa trabaho namin kasi gabi na. Tapos pagpasok ko sa bahay, magbibihis na ako kasi magpapakain na kami.
pumasok ako sa CR kasi maghihilamos. Pagkahilamos kong gano'n, nung dinilat ko yung mata ko, nakita ko yung sa kapatiran na matay. Patay siya talaga, patay siya, nakakabaho na siya. Tapos sabi ko, kinilabutan ako, parang hindi ko alam yung gagawin ko na parang, tinuloy ko pa rin yung pagbibihis, pero yung, hindi ko sinasadya talaga na makita ko siya. Napatay siya, patay talaga siya. Kasi sabi ko, umakyat ako, sabi ko kay Mrs., ang pangit ng nakita ko, yung kumbaga, nagpakita yung vision ng, nakita ko talaga na patay siya. Sabi ko, nag-pray ka ba? Sabi ng misis ko. Hindi, sabi ko, pero wala akong kampante sa isip ko, pati lahat. Wala akong, bumaba ka muna, sabi niya. Tapos, bumaba ako, nag-pray ako. Tinawagan ko yung taong yun, then nag-pray kami. Yung pala, binabattle nila yung taong yun sa oras na yun. So, sabi niya, sabi ko lang sa kapatid na hindi tayo mananagumpay. Kasi napaglabanan natin at napagtagumpayan yung kamatayan. Yung time pala na yun, tinawagin ko si Pastora Babes, yung pala binabattle nila yung kapatid na yun sa oras na yun. So sabi ni Pastora Babes, nag-pray kami. Sabi niya, naunahan natin ang kalaban. Sabi niya, kaya praise God kasi nakita ko yung kapatid, buhay pa rin kasi ginawa niya. Amen. Sino pa po? Ako naman po nagpapasalamat. Kahit hindi ko pa po ngayong karawan, nagpapasalamat po sa Panginoon dahil dinagdagan pa po niya yung another wife ko. Last year po, marami po akong pinagdaanan na trials. So, praise God. At nagpapasalamat ako sa pagmamahal ng Panginoon dahil hindi niya ako pinabayaan. May matinding trials na dumating sa buhay ko na halos na hindi ko makaya. Nandun po yung struggle na I want to give up. Nandun yung depression na halos na nira ko ng gaway na halos na ikamatay ko. So, praise God dahil nalampasan ko yun at sa tulong din po ng aking mga pastors and mga friends ko po na concern sa akin na dumanan naman po yun, tatanggap nila po ako at sa tulong ng Panginoon dahil nung time na po yun, ang naging sandata ko po ng time na yun, nag-struggle po ako na depression, stress talaga kung down na ako ng time na yun. Umattend po ako ng Bible study, doon po ako lumakas. Doon ko po nalaman, ang sabi nga po don't fear of men, fear of God. So, I will encourage you, all of you, na huwag po natin alin yung fear of men, fear of God. Kasi po, kung iisipin po natin ng tao, wala pong mangyayari. Kasi kung ano ba dumarating sa buhay natin mga trial, just focus to the Lord. Like me just now, kung hindi po ako nag-focus sa Panginoon, siguro po wala na rin po ako dito sa nobisyado. Ngayon po, ito po, nandito pa rin po ako, patuloy pa rin po ako nagsaserve sa Panginoon dahil mahal niya po tayong lahat. Lahat po tayo may kasalanan that He can forgive. Because kung gaano niya tayo kamahal. So lahat po ng ito ay tinatas ko po ang pasasalamat sa Panginoong Jesus. Amen. Ating mga kapatid, doon pa lang, sa part na to, doon pa lang, ma-amaze na tayo. Amen po ba? So, sa narinig natin, need rin natin ibalik at mag-obey sa Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? Amen po ba? Kailangan natin lakasan dahil ang Panginoon, narinig natin lahat yung testimony na napakaganda. Amen, di ba? So, ating pong buksan ang ating Biblia sa Leviticus chapter 27, verse 30. At lahat na ikasampung bahagi ng lupain, maging sa bini ng lupain o sa bunga ng punong kahoy, ay sa Panginoon. Magiging banal sa Panginoon. Basahin din po natin, mga kapatid, sa Malakias. Alam ko na, alam natin to, but i-remind ko dahil sa kabutihan ng Panginoon. Malakias 3:10. Dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi
sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin ninyo ako sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at ihulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na palalagyan. Amen. Napakalinaw, di ba? Mula sa Old Testament at sa meron din sa New Testament, sabi niya sa 2 Corinthians na sabi niya na sa 2 Corinthians na 2 Corinthians chapter 9 verse 7, magbigay ang bawat isa ayon sa pinasya ng kanyang puso, huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Amen, di ba? Napakaganda mula sa Old Testament hanggang New Testament. Di ba? We need just obey. Kasi doon pa lang sa patuto, talagang ang Panginoon ang kumilos sa bawat isa sa atin. Yun yung magiging kumbaga sa battle, yun yung magiging panangga natin. So dapat maging obedient rin tayo sa Panginoon sa pagbibigay. Amen po ba? Kasi ang pagbibigay, mga kapatid, no, kailangan natin yung gratitude. Alam ko sa inyo, like me, hindi pa ako nakapag-abroad. Andun pa lang nag-a-apply. Lord, tulungan mo ko. Sa waiting list ka, nakaupo ka na. Tatawagin mo, Lord, sa pag-apply ko, tulungan mo po ako, Lord. Nanawa ito mag-interview sa akin, hipuin mo ang kanyang puso. Alam ko, ganun tayo na. Di ba? Alam ko, ganun tayo. Nung nag-apply, hindi pa tayo nakapag-abroad, di ba? So now, nagbigay ng Panginoon yung promise. Dahil kailangan natin ibalik sa kanila. Nandito na tayo sa Spain. Na-answered prayer na. Di ba? So kailangan natin ibalik yun. Samantala nung nag-apply tayo, Lord, nasa jeep ka pa lang o nasa ano. Ito yan. Okay, naliligo ka pa lang. Lord, ipuin mo yung mag-interview sa atin. Di ba? Ito yan. Di ba? Kasi naranasan ko by experience. Ang Panginoon napakabuti. Di ba? Ganun rin. Explain ko rin yung alam ko rin sa bawat isa sa atin, may kanya-kanya tayong negosyo, even sa Pilipinas. But ibigay natin yun, yung nararapat. Example ko, pag nag-ani meron po akong kunting bukid doon, but praise God. Pag nag-ani, binibigay ko sa Panginoon na nararapat. Kasi alam ko na ang Panginoon, hindi lang doon sa financial siya magiging sa health, sa lahat ng bagay. Ganyan po ba? So, napakaganda ng service ngayon ng Panginoon kasi lahat tayo na-bless. So, kailangan din natin i-bless ang Panginoon sa pamamagitan ng pag-obey. Ganyan po ba? So, tayo